8 taong gulang lang siya nang lumipad sila ng mga magulang niya mula Taiwan patungong Amerika. Pero hindi pa man nakakalipas ang 3 taon, pumanaw ang kanyang ama. Naiwang mag-isa ang kanyang ina para magtaguyod ng 3 anak. Dayuhan, walang kakilala at ramdam ang lamig ng paligid. Hindi madali ang buhay emigrant, pero walang sinuman ang nag-akala na ang matinding lungkot at pangungulilang dinanas ng batang ito ay magtutulak sa kanya para mahalin ng husto ang sarili niyang guro sa middle school. Isang obsesyon na tumagal ng 15 taon. Sa kabila ng malaking agwat ng edad, ang fixation na ito ang naging mitsa ng isang karumal-dumal na krimen. Madaling araw noong May 17, 1980, isang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa Roseville Police Department sa Minnesota. Nagpakilala siya bilang si Erwin Stauffer. Iniulat niya na ang kanyang asawang si Mary at ang 8 taong gulang nilang anak na si Beth ay hindi pa umuuwi simula pa hapon ng nakaraang araw matapos magpunta sa isang hair salon. Agad na kumilos ang mga pulis. Ayon kay Erwin, bago mawala ang mag-ina, naghahanda ang pamilya para sa isang gathering para sa nalalapit nilang missionary trip dito sa Pilipinas. Huling nakita ang dalawa sa parking lot malapit sa hair salon. Sinuri ng mga investigator ang CCTV footage sa lugar. Pero dahil malabo pa ang mga kamera noong panahong iyon, halos walang makita. Ang tanging naabutan ng lens ay ang paglakad ni na Mary at Beth patungo sa kanilang kotse nang biglang lumapit ang isang lalaking Asian na may suot na salaming may itim na frame. Pagkatapos nun, naputol na ang video. Dahil walang kwenta ang nakuhang footage, napilitan ang mga pulis na maghanap ng ibang anggulo. Habang iniimbestigahan pa lang ang pagkawala ni na Mary at Beth, may pumasok na namang isang emergency call. Isang mag-asawa ang umiiyak. Nawawala raw ang 6 na taong gulang nilang anak na si Jason Welkman noong hapon ng May 16. Magbibisikleta lang sana si Jason papunta sa bahay ng kanyang lolo at lola. Dadaan ito sa isang madilim at masukal na kagubatan, pero hindi na siya nakarating. Ayon sa mga batang naglalaro sa malapit sa gubat ng hapong iyon, nakita raw nilang naglalakad si Jason papalapit sa isang hindi pamilyar na sasakyan. Nang umalis ang kotse, hindi na muling nakita ang bata. Napagtanto ng mga pulis na ang dalawang insidente ay nangyari sa magkaparehong lugar at halos sa magkaparehong oras. May koneksyon kaya ito? Dahil dito, pinagsama ng mga investigador ang mga ebidensya at itinuon ang pagkahanap sa masukal na gubat na pinasukan ni Jason. Sa gilid ng gubat, nakakita ang mga pulis ng mga bakas ng gulong ng sasakyan at isang putol na kadena ng bisikleta ng bata. Nang suriin, napatunayang kay Jason nga ang mga kadena. Sinundan pa nila ang bakas ng gulong papasok sa mas madilim na bahagi ng gubat hanggang sa matagpuan nila ang isang piraso ng nayapakan at sirang plaka ng kotse. Nang i-verify sa records, nagulat ang lahat. Ang plaka ay nakarehestro sa kotse ni Mary. Lalong naging misteryoso ang kaso. Bakit mapupunta ang kotse ni Mary sa gitna ng gubat? Biktima ba siya o may iba pang nangyayari? Dito pumasok ang hinala ng ibang investigador. Posible kayang palabas lang ang lahat at si Erwin mismo ang may gawa nito? Siya ang asawa at siya ang may pinakamalaking pagkakataon na makasama si Mary. Hindi ito imposibleng teorya, lalo na't sikat ang ganitong mga anggulo noong mga panahong iyon dahil sa mga away pamilya. Bukod dito, nang titigan nilang mabuti ang malabong CCTV, may pagkakahawig si Erwin sa lalaking lumapit sa mag-ina sa parking lot. Agad na isinalang si Erwin sa interogasyon kung nasaan siya noong hapon ng May 16. Sabi ni Erwin, nasa bahay lang siya at nag-aayos ng mga gamit para sa gathering at may mga kapitbahay na nakakita sa kanya. Pero kahit sinabi ng mga kapitbahay
na nasa bahay nga si Erwin sa halos buong maghapon, hindi pa rin tuluyang maialis ang posibilidad na umalis siya ng mabilisan. Para makasiguro, isinalang si Erwin sa polygraph o lie detector test. Sa unang salang, sobrang kapado si Erwin, kaya nagrehistro ng pabago-bagong resulta ang machine. Lalong nagduda ang mga pulis, pero sa ikalawang test, mas kalmado na siya at lumabas na nagsasabi siya ng totoo. Nang busisiin din ang background at pera ni Erwin, napatunayang maayos ang pagsasama nila ni Mary. Walang kapit, walang baon sa utang. Walang dahilan na pares saktan niya ang sariling pamilya. Dito na tuluyang inalis ng mga pulis si Erwin sa listahan ng mga sospek. Balik na naman sila sa simula. Nagtanong-tanong uli ang mga pulis sa mga residente kung may kahinahinalang tao o kotse, pero bigo pa rin sila. Habang nakatambak ang kaso, biglang tumunog ang telepono sa istasyon ng pulisya. Isang mahina pero tila nagmamadaling boses ng babae ang nasa kabilang linya. Si Mary Stauffer. Sinabi niyang naka-lockdown at bihag sila ng anak niyang si Beth sa isang bahay sa 160 Hamline Avenue sa Roosevelt. Nakiusap siyang sumaklolo agad ang mga pulis. Nang makumpirma ang address, rumisponde agad ang mga otoridad. Mukha lang itong ordinaryong bahay. Dahan-dahang pumasok ang mga pulis at matapos ang maingat na paghahanap, nakita nila si Mary at Beth na nanginginig sa takot at nagtatago sa mga halamanan sa likod bahay. Pinalibutan ng mga pulis ang lugar at nag-abang sa pagbabalik ng salarin. Nang hapong iyon, isang lalaking Asian na may suot na salaming may itim na frame ang naglakad papunta sa pinto. Agad siyang dinaluhong at pinalibutan ng mga pulis na nakatago. Walang nagawa ang sospek kundi sumuko. Itinuro siya ni na Mary at Beth sa mismong sandaling iyon. Siya ang lalaking dumukot at nagkulong sa kanila. Ang pangalan niya, Ming-Sin Xiui. Dinala agad sa ospital ang mag-ina para masuri. Doon idinitalye ni Mary ang impyernong dinanas nila sa loob ng 53 araw. Hapon noong May 16, 1980. Katatapos lang ayusan sina Mary at Beth sa salon at papunta na sa kanilang kotse. Habang kinukuha ni Mary ang susi para buksan ang pinto, biglang sumulpot ang isang lalaking Asian na may itim na salamin. Tinutukan nito ng baril ang mismong noo ng 8 taong gulang na si Beth. Sabay utos na sumakay silang dalawa sa kotse. Sa takot, napasigaw ang bata. At dahil sa takot para sa buhay ng kanyang anak, walang nagawa si Mary, kundi sumunod at pumasok sa kotse. Doon nagsimula ang kanilang bangungot. Habang bumabiyahe sila, walang tigil ang pagmamakaawa ni Mary. Nangako siyang hindi sila magsusumbong sa mga pulis, pakawalan lang sila. Pero hindi man lang kumipo ang lalaki. Tahimik lang ito habang nakatutok ang baril sa ulo ng 8 taong gulang na si Beth. Ikot-ikot lang sila sa kung saan-saan hanggang sa inutusan ng lalaki si Mary na i-drive ang kotse papasok sa isang liblib at abandonadong kupat. Pagkahinto ng sasakyan, naglabas ang lalaki ng lubid at duct tape mula sa kanyang jacket. Itinali niya ang mga kamay ni na Mary at Beth. Binusalan ang kanilang mga pipig at marahas silang isiniksik sa trunk o likod ng kotse. Sa loob ng madilim na trunk, halos hindi sila makahinga sa takot. Umiiyak ng tahimik si Beth habang pabulong naman siyang inaalo ng kanyang ina. Hindi nila alam kung gaano katagal silang umikot bago muling huminto ang kotse. Binuksan ng lalaki ang trunk para tingnan sila at laking gulat niya nang makitang nakakalag si Beth at halos matanggal na rin ang tali ni Mary. Nagngit-ngit sa galit ang salarin. Muli niya silang itinali ng mas mahigpit at binalot ng duct tape ang buong mukha at ulo ng mag-ina. Nag-iwan lang siya ng maliit na butas sa may ilong para makahinga ang mga ito. Hindi pa siya nakontento. Tinanggal niya ang spare tire ng kotse at ipinatong sa ibabaw ng mag-ina.
para tuluyan silang hindi makagalaw. Eksakto namang dumaan ang 6 na taong gulang na si Jason Welkman na nagbibisikleta. Nagtaka ang bata kung bakit may kotse sa looban ng kupat, kaya lumapit ito. Nakita siya ng lalaki. Agad nitong dinaluhong si Jason, iginapos at isinama sa loob ng trunk. Nagsisisigaw sa takot si Jason sa loob ng madilim na sasakyan. Nabwisit ang lalaki sa ingay. Itinigil niya ang kotse, kinaladkad si Jason papasok sa mas madilim na bahagi ng gupat at nawala sila sa paningin. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang lalaki na nag-iisa na lamang. Dahil sa mga narinig na kalabog sa labas, nalaman ni Mary ang brutal na katotohanan. Pinatay na ang batang si Jason. Pagkatapos noon, inilipat ng lalaki sina Mary at Beth sa isa pang sasakyan. Binuhat sila papasok sa isang ordinaryong bahay at itinulak sa loob ng isang kwarto. Doon may nakatayong isang binagong wardrobe o aparator. May bombilya ito sa loob, may mga unan at kumot. Doon pinalipas ng mag-ina ang kanilang unang gabi na walang tulog. Nakakulong sa loob ng masikip na aparator. Kinaumagahan, dinalhan sila ng lalaki ng almusal. Nilakasan ni Mary ang kanyang loob at nagtanong kung sino ba siya at bakit niya ito ginagawa. Ngumiti lang ng malamig ang lalaki. Tinanong niya si Mary kung hindi ba talaga siya nito nakikilala at sinabing mag-isip itong mabuti. Naghuhula ng ilang pangalan si Mary pero lahat ay mali. Nawala ng pasensya ang lalaki at nagpakilala. Siya si Ming-Sin Shui. Naging estudyante ni Mary, 15 taon na ang nakakaraan. Galit na galit niyang sinabi na dinukot niya si Mary dahil binigyan siya nito ng gradong B noon. Dahil daw sa B na iyon, nawalan siya ng scholarship. Hindi nakapasok sa magandang kolehiyo at nasira ang buong buhay nito. Natulala si Mary. Pilit niyang inaalala ang mga taon niya sa pagtuturo. Pero hindi niya talaga maisip kung sino ang lalaking nasa harap niya. Ang hindi alam ni Mary, mas matindi at mas madilim ang totoong dahilan ni Shui. Isang baluktot na obsesyon na matagal nang nabubulok sa utak nito. Matapos magsalita, ikinulong ni Shui si Beth sa ibang bahagi ng bahay. Binaliwala niya ang mga paghingi ng tawad at pagmamakaawa ni Mary. At doon ay paulit-ulit niyang inapuso at hinalay ang dating guro. Sa mga sumunod na araw, ikinukulong ni Shui ang mag-ina sa loob ng aparator tuwing umaga bago siya pumasok sa trabaho. Pag-uwi niya sa gabi, palalabasin niya si Mary para ipagluto siya nito. At gabi-gabi pagkatapos kumain, pinipilit niya silang maglaro ng baraha. Pagkatapos noon, ibabalik niya si Beth sa aparator at pipilitin si Mary na magsilbi sa kanya na parang tunay na asawa. Tinatakot niya si Mary na kapag hindi ito sumunod, papatayin niya si Beth. Pinilit din ni Shui si Mary na sumulat sa asawa nitong si Erwin. Pinagsinungaling niya ito. Pinalabas na nag-layaway lang muna si Mary para magpalamig ng ulo at gustong makipaghiwalay pansamantala. Ginawa ito ni Shui para iligaw ang mga pulis. Sa ganitong paraan, nakuha ni Shui ang pangarap niyang buhay pamilya. Noong June 7, umarkila pa siya ng camper van para ipasyal ang mag-ina sa Chicago. Noong July 4, Independence Day, isinama pa niya ang mga ito para manood ng fireworks. Dahil sa tagal ng panahon, unti-unting naging kampante si Shui. Sa gabi, hindi na niya hinaharangan ng mabibigat na bagay ang pinto ng aparator at hinahayaan na niyang gumalaw si Mary sa loob ng kwarto. Noong July 7, ang 53 araw ng kanilang pagkapihag. Habang nasa trabaho si Shui, napansin ni Mary na medyo maluwag ang kadenang nakakandado sa pinto ng aparator. Gamit ang maliit na puwang, dahan-dahan pulga-pulgada niyang niramdam at ginalaw ang kadenang bakal. Sa pamamagitan ng kakaibang determinasyon, sa wakas ay nabuksan niya ang pinto.
Bago pa man ang araw na iyon, palihim nang sinaulo ni Mary ang address na nakasulat sa dry clean na damit ni Shuey. Kaya alam niya kung nasaan sila. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya si Beth, ginamit ang telepono sa loob ng bahay at tumawag sa mga pulis. Para hindi sila magkaabutan ni Shuey sakaling bigla itong umuwi, nagtago sila sa mga halamanan sa likod bahay hanggang sa dumating ang mga otoridad. Doon sila ligtas na nasakip. Dahil sa salaysay ni Mary at sa mga ebidensyang nakuha sa bahay ni Shuey, kabilang ang sulat na ipinagawa niya kay Mary at ang mga notebooks kung saan nakasulat ang mga plano niya sa pag-stalk at pag-kidnap, wala nang nagawa ang salarin. Nang isa lang sa interogasyon, inamin din ni Ming-Shin Shuey ang pagdukot sa mag-ina at ang pagpatay sa maliit na si Jason. Para maunawaan kung bakit ito nagawa ni Shuey, binalikan ng mga pulis ang kanyang nakaraan. Dito nila napatunayan na hindi ito bigla ang krimen. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng review, pagkabaliw at sakit sa utak na unti-unting lumala hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng kontrol. Ipinanganak si Shuey noong 1950 sa Taiwan. 8 taong gulang siya nang lumipat sila sa Amerika dahil naging propesor ang kanyang ama sa University of Minnesota. Noong una, maayos naman ang buhay nila, pero hindi pa nakakalipas ang 3 taon, namatay sa sakit ang kanyang ama. Ang pagkamatay ng haligi ng tahanan ang tuluyang nagpapago sa pamilya. Dahil mag-isang nagtataguyod ng 3 anak, laging stressed ang nanay ni Shuey at naging napakahigpit at marahas ng pagpapalaki nito sa kanila. Sa mata ng kanyang ina, si Shuey ay isang swail at walang pusong bata. Palagi niya itong sinusumbatan at madalas pang ang sabihan na parang aso sa kalye na walang pakiramdam. Ang ganitong trato at toxic na tahanan ang nagtulak kay Shuey na maging mapag-isa at matigas ang ulo. Sa edad na 14, nagsimula nang magpakita ng kakaibang ugali si Shuey. Nang babato siya ng mga nakaparadang kotse, nangingidnap o nang bubunot ng sunog sa mga bahay ng kapitbahay nang walang dahilan. Dahil dito, ipinag-utos ng mga otoridad na isa lang siya sa psychological treatment. Sa mga sesyon, sinabi ng nanay niya sa mga doktor na madalas magsinungaling si Shuey, laging seryoso at feeling tama, mabilis mag-amok at madalas saktan ang mga mas batang kapatid. At ang mas nakakakilapot, may kakaiba at malisyosong pagtingin si Shuey sa mga babae kung saan madalas niyang pinapanood ng patago maging ang sarili niyang ina tuwing gabi. Sabi ng mga psychologist, may malubhang psychological disturbance si Shuey. Hindi kontrolado ang galit, agresibo at may napakalungkot ngunit mapanganib na imahinasyon. Noong 1965, sa edad na 15, pumasok si Shuey sa high school. Doon niya naging guro sa math si Mary Stauffer. Sa unang pagkikita pa lang, nabihag na si Shuey sa kabaitan at pasensya ni Mary. Agad itong naging isang matinding one-sided love affair para sa kanya. Para mapansin ni Mary, nagpapakitang gilas siya sa klase. Lagi siya ang unang nagtataas ng kamay para sumakot, makuha lang ang papuri ng guro. Pero ang simpleng crush na ito ay mabilis na naging isang malalang obsesyon. Nagsimulang i-stalk ni Shuey si Mary. Gabi-gabi pumupunta siya malapit sa bahay nito at gagamit ng binoculars para punuorin ang bawat galaw ng guro. Sa tagal ng ginagawa niya, kabisado na niya ang routine ng pamilya Stauffer. Kung anong oras natutulog si Mary, kung aling kwarto sila natutulog ng asawa niya, at kung saan nakatago ang ekstrang susi ng bahay. Gumawa pa siya ng isang nobela kung saan si Mary ang bida at siya naman ang leading man. Ang buong libro ay naglalaman ng malaliswa at baluktot niyang pantasya para sa kanyang guro. Nang makapagtapos sa high school, nakapasok si Shuey sa University of Minnesota dahil matalino siya at may scholarship pa. Pero hindi nawala ang obsesyon niya kay Mary. Lalong lumala ito dahil hindi na niya madalas makita ang guro. Kaya naman, nag-drop out siya sa kolehiyo
at nagtayo ng isang electronic shop malapit sa dating high school. Sa labas mukha itong negosyo, pero ang totoo, ginawa niya ito para mas madaling makasakap ng balita tungkol kay Mary. Tumating ang panahon na pumunta sa Pilipinas ang pamilya ni Mary para sa missionary work. Nawala ng balita si Shuey na naging dahilan para mabaliw siya sa paghahanap. Noong 1975, nakakuha siya ng maling impormasyon na may isang bahay sa Minnesota na pagmamay-ari daw ni Mary. Pinasok niya ito habang may hawak na baril para dukutin ang guro. Pero ang natagpuan lang niya doon ay ang mga biyanan ni Mary. Sa galit at pagkapiko, pinadapa niya ang matandang mag-asawa. Itinali at binalaan na papatayin kapag nagsumbong sa mga pulis. Sa takot na nahimik ang mga matatanda. Ang hindi nila pagre-report ang lalong nagbigay ng lakas ng loob kay Shuey. Noong 1979, nang bumalik ang pamilya ni Mary sa Minnesota, lalong natuwa si Shuey. Agad niyang ibinalik ang pag-stalk. Lumipat siya sa bahay ng mas malapit sa biktima at madalas siyang pumapasok sa loob ng bahay ni na Mary kapag walang tao. Humihiga siya sa kama ng mag-asawa para lang amuyin ang unan at amoy ni Mary. Sa panahong ito, nagtangka pa si Shuey na maghukay ng tunnel sa ilalim ng bahay ni Mary para doon ito daanin at itakas. Pero dahil masyadong mahirap ang mano-manong paghuhukay, tinalikuran niya ang plano at nag-iwan lang ng mga gasgas at maliit na butas sa sahig ng kwarto. Napansin ito ng asawang si Erwin pero hindi niya binigyan ng pansin. Walang kamalay-malay na ang panganib ay nasa ilalim na mismo ng kanilang hikaan. Kalaunan nalaman ni Shuey na aalis muli ang pamilya ni Mary patungong Pilipinas. Nagpanik siya. Natakot siya na kapag nawala si Mary sa pagkakataong ito, hindi na niya ito muling makikita pa. Doon na niya binuo ang huling plano. Dukutin si Mary at itago ito habang buhay sa kanyang tabi. Para sa planong ito, naghanda siya ng baril, lupid, duct tape at ang pinagong aparatur na magsisilbing bilangguan ng kanyang pinakahihintay na biktima. Sa wakas, noong May 16, 1980, isinagawa ni Shuey ang planong matagal na niyang pinag-isipan. Sa interogasyon, idinitalya niya kung paano niya pinatay ang 6 na taong gulang na si Jason. Sabi niya, natatakot daw siyang baka nakita ng bata sina Mary at Beth sa kupat at magsumbong ito sa mga pulis. Kaya naman, isinama niya ito sa pagkidnap. Pero dahil ulang tigil sa pag-iyak at pagpumigla si Jason habang nasa biyahe, nawala ng kontrol sa galit si Shuey. Kinaladkad niya ang bata sa madilim na bahagi ng kupat at doon ay brutal niya itong binugbog hanggang sa malagutan ng buhay. Inamin din ni Shuey na isang malaking kasinungalingan ang sinabi niya kay Mary. Ang kwentong naghiganti siya dahil binigyan siya nito ng gradong B. Ang totoo, matalino siyang estudyante at palaging A ang nakukuha niya sa klase. Imbento lang niya ang dahilan na iyon para makonsensya si Mary at para mas madali niya itong pasunurin at pasukuin sa kanyang mga kamay. Dahil sa dami ng ebidensya, tuluyan nang napatunayan ng mga pulis ang mga krimen ni Shuey, ang pagdukot at pag-abuso kina Mary at Beth at ang pagtapos kay Jason. Ang kasong isinalang mula sa 15 taong baluktot na obsesyon ay umabot na sa korte. Pero ang ikinagulat ng lahat, kahit ahahatulan na siya, walang kaunting pagsisisi si Shuey. Sa halip, palihim pa siyang nagplano ng restback para saktan ng pamilya ni Mary. Ilang araw pa lang siya sa kulungan, sinuhulan na niya ang isang inmate na malapit ng lumaya, si Richard Green. Binigyan niya ito ng tseke na nagkakahalaga ng $1,000 o mahigit 60,000 pesos sa kasalukuyan at inutusang patayin sina Mary at Beth kapag nakalabas ito para hindi makapagtistigo sa korte. Nangako pa siya ng dagdag na $50,000 kapag natapos ang trabaho. Ang hindi akalain ni Shuey, pagkalaya ni Richard Green, dinala nito ang tseke sa pulisya at isinumbong ang lahat.
Agad na hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad para kina Mary at Beth at tuluyang napiko ang masamang plano ng sospek. Sa unang pagdinig ng kaso, tumayo si Mary bilang testigo. Doon ay nagwala si Shuey. Paulit-ulit niyang pinuputol ang salaysay ng biktima. Sinisigawan ito at ipinagpipilitan na hindi mali ang pagmamahal niya sa kanyang dating guro. Matapos ang insidenteng iyon, mas binantayan pa ng mga pulis si Shuey para hindi na makagawa ng gulo. Pero hindi pa rin sumuko ang halimaw. Sa ikalawang pagdinig, palihim na nagpuslit si Shuey ng isang maliit na patalim sa loob ng korte. Habang idinidetalye muli ni Mary ang dinanas niyang pagmamalupit at panghahalay, biglang tumayo si Shuey, tumalon sa rehas ng korte at sinugod si Mary hawak ang patalim. Nagkagulo sa loob ng silid hukuman. Agad na dinaluhong at pinadapa ng mga pulis si Shuey, pero huli na. Nagawa niyang sugatan ng malubhas si Mary sa mukha. Isinugod sa ospital ang biktima at kinailangang tahiin ng 62 beses ang kanyang mukha. Sinubukang ipagtanggol ng mga abogado si Shuey na may sakit daw ito sa utak para mabawasan ang parusa. Para makasiguro, nag-utos ang korte ng isang masusing psychological evaluation gamit ang mga eksperto. Matapos ang mahabang obserbasyon, malinaw ang naging hatol ng mga psychologist. Walang anumang sakit sa utak si Shuey. Alam niya ang kanyang ginagawa at handa siyang harapin ang parusa ng batas. Noong 1981, ibinaba na ang sentensya. Nahatulan si Shuey ng 30 taong pagkakakulong para sa pagdukot at dagdag na 40 taon para sa pagpatay kay Jason. Sa kabuuan, 70 taon na siyang mabubulok sa rehas. Kahit narinig na ang hatol, wala pa ring pagsisisi si Ming-Sin Shuey. Sumisigaw pa siya sa loob ng korte na kahit ubusin daw niya ang buhay niya sa kulungan, papatayin pa rin niya ang buong pamilya ni Mary kapag nakalabas siya. Noong 2010, nagkaroon ng pagkakataon si Shuey na mag-apply para sa parol o maagang paglaya. Nang mabalitaan ito ng pamilya Stauffer, muli silang binalot ng takot. Agad silang naghain ng pagtutol sa korte. Muling sinuri ng mga eksperto ang takbo ng utak ni Shuey. Ayon sa mga psychologist at judge, kahit 3 dekada na itong nakakulong, ang obsesyon niya kay Mary at ang panganib na dala nito sa lipunan ay hindi nabawasan. Kapag pinalaya siya, malaki ang tsansa na muli siyang papatay. Dahil dito, tinanggihan ng korte ang kanyang parol. Sa kasalukuyan, nanatiling nakakulong si Ming-Sin Shuey sa USP Marion, isang federal prison. Sa kabilang banda, hindi hinayaan ni Mary na sirain ng 53 araw na bangungot ang kanyang buhay. Sa tulong ng kanyang pamilya at matatag na pananalig, unti-unti siyang nakapangon mula sa madilim na nakaraan. Ngayon, retirado na sina Mary at Erwin at namumuhay ng tahimik sa kanilang lumang bahay sa Hermantown. Sa huli, ang 15 taong baluktot na obsesyon ni Shuey ang naging mitya para ubusin niya ang natitirang lakas at hininga niya sa loob ng malamig na rehas. Isang pagtingin na nagsimula sa silid-aralan na nauwi sa pagdukot, panghahalay at pagtapos sa batang si Jason. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!